Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Marcos Evangelista, Saint Mark the Evangelist. Si San Marcos ay kasakasama ni na San Pablo at San Pedro sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang mga lugar. Si San Marcos ang sumulat ng unang ebanghelyo. Bagamat sa listahan ng mga ebanghelyo, pangalawa, si San Marcos, pero siya ang itinuturing na unang sumulat ng ebanghelyo. Sinasabi nga na siya ang nag-imbento ng ebanghelyo bilang paraan ng pagsusulat tungkol sa buhay at mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. At ayon sa tradisyon ay siya ang unang obispo ng Alexandria. Ito ay sentro ng Kristyanismo noong panahon na yon. Yung Alexandria nasa Egypt. Pero ngayon, yung Egypt, alam natin, Muslim na. Pero noong mga panahon na yon, ay sentro siya ng Kristyanismo. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Marcos, Evangelista, tayo rin ay maging mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo, ng mabuting balita ng Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhatiin natin ang Diyos. Luwalhati sa kaitaasan, Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Inihiling naming kami sana'y umunlad
sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman, upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan. Sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat unang aklat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay na di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, di na magmamaliw. Ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo, poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang iba, Diyos na iyong katulad.
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katapatan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, 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 alleluia. Ang ipinangakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni San Marcos Evangelista, as we celebrate the feast of Saint Mark, dinadala tayo muli ng Ebanghelyo natin doon sa tagpo ng Ascension, yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Now we are brought back to that event of the Ascension. Sa pag-akyat sa langit ng Panginoon, meron siyang importanteng habilin. Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng sa buong sanlibutan. That was the final word of Jesus before ascending into heaven, to proclaim the good news to the whole world. At sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni San Marcos,
tagapagpahayag ng mabuting balita, manunulat ng mabuting balita ng Ebanghelyo, muli tayong pinapaalalahanan na yung magpahayag ng mabuting balita tungkulin nating lahat. All Christians are proclaimers of the good news. Walang Kristiyano, ikaw at ako, ang hindi nagpapahayag ng mabuting balita. Hindi tayo Kristiyano kung hindi tayo tagapagpahayag. In effect, we are all evangelizers. We are all evangelists. We are all sharers and proclaimers of the good news. Paano nga ba tayo magiging tagapagpahayag ng mabuting balita? How to become a proclaimer of the good news of Jesus Christ? Unang-una ay kailangan nating tanggapin ang mabuting balita. Now, we have to accept first the good news. We cannot give what we do not have. Hindi natin pwedeng ipahayag yung wala tayo. Kaya bago tayo maging tagapagpahayag ng mabuting balita, tanggapin muna natin sa puso natin yung mabuting balita. At ang tanong natin, ano ba ang mabuting balita? O ang mas tumpak na tanong, sino ang mabuting balita? That is the exact question. Who is the good news? Ang mabuting balita ay persona, at yan ay si Jesus. Kaya bago tayo maging tagapagpahayag ng mabuting balita, tanggapin mo muna sa buhay mo si Jesus, ang mabuting balita. Siya ang ibabahagi natin. Siya ang ipapahayag natin. Kaya yun ang pinakauna. Hindi porket nag-aral ka ng Biblia, pwede ka nang maging tagapagpahayag. Maaring pinag-aralan mo yung Biblia, pero kung hindi mo naman tinanggap si Jesus sa kalooban mo, hindi mo siya hinayaang baguhin ka, hindi siya nagahari sa puso mo, hindi mo siya maipapahayag. Kaya ang unang hakbang para maging tagapagpahayag ng mabuting balita, accept Jesus in our hearts. Accept Him as the good news. Yun lang ang tanging kailangan. At pag tinanggap natin ang Panginoon sa puso natin, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. The fruit of accepting Jesus in our hearts is we are empowered by the Lord. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, anong sabi ni Jesus? Na magkakaroon kayo ng mga katangian. Una ay pwede niyong labanan ang masama. Pwede niyong labanan ang demonyo. Yung demonyo nararanasan natin sa iba't ibang mga pagkakasalang natatagpuan natin sa mundo natin ngayon. And as proclaimers of the good news, we are fighters against sin. Kaya nga pag si Jesus nasa puso natin, hindi tayo natatakot kahit sa mga banta ng mga masasama. We are not threatened by those who do evil because Jesus is our strength. Kaya ang palatandaang si Jesus nasa puso mo ay hindi katakot labanan yung masama sa mundong ito. Ang numero unong kasamaan, lalo na sa bansa natin, katiwalian. Kaya ng isa sa pinakamalaking demonyo na dapat nating harapin. Bilang Katolikong Pilipinong Kristiyano, huwag ka sanang magkaroon ng kinalaman sa anumang uri ng katiwalian. Yan ang humahatak sa bansa natin pababa. Isa yan sa pinakamalaki na kasalanan. Maging confident tayo, maging matapang tayo labanan
ang kasalanan at lahat ng uri ng kasalanan. Yan ang unang katangian ng tagapagpahayag ng mabuting balita. Ikalawa, kaya mong magsalita with all confidence. Now, when you speak with authority and power. Yan din ang katangian na tinanggap mo ang mabuting balita sa puso mo. You become confident to speak, to preach, to proclaim. Di ka nahihiya. At yung salita mo nang gagaling sa puso. Yung salita mo may kapangyarihan. Convincing ang salita mo. Ganyan ang katangian ng tagapagpahayag. Hindi ka yung kakaba-kaba dahil ang confidence natin ang gagaling kay Jesus sa puso mo. At lahat pwede mong kausapin. Walang taong hindi mo kayang kausapin. Sa salita na ipapahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Pinapahayag natin ito ng merong conviction. Yan ang pinakamahalagang katangian. Kaya nga pag si Jesus nasa puso natin, we will be empowered to speak about Him, to proclaim, to preach by word. Kaya mahalaga yung salita natin pinakikinggan. Kasi alam ng nakikinig sa atin na seryoso ka. Hindi ka nagsisinungaling. At kumbinsido ka sa sinasabi mo. Mahalaga yon. Minsan, sinasabi lang natin ang tungkol sa salita ng Diyos, pero ikaw mismo hindi ka kumbinsido. Nagpapahayag ka ng pagpapatawad, pero ikaw mismo hindi ka kumbinsido na kailangan patawarin yung mga nagkasala sa iyo. Kaya pag pinahayag natin ang mabuting balita, una sa lahat, kumbinsido tayo. Kung ikaw mismo kumbinsido, makukumbinsi mo yung iba. Kaya yung ating pagtanggap kay Jesus sa puso natin, tutulong sa atin, i-empower tayo na magsalita ng may kapangyarihan. Ikatlo ay natututo tayong magtiis, nakakayanan nating magtiis. Hindi biro-biro ang maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Marami kang pagtitiisan, marami kang sakripisyong pagdaraanan. All the inconveniences you will experience as you preach the good news, the gospel. And if Jesus is in your heart, the good news, you will be able to bear all the hardships and difficulties. Yan din ay katangian ng tunay na ebanghelista, kayang magtiis, kayang tiisin lahat ng mga hirap. Hindi siya natitinag ng anumang mga sakripisyo at mga pagsubok na dumarating. Kahit i-reject ka ng nakikinig sa iyo, hindi mo alintana. No, titiisin mo ang lahat, nakakayanan mo, at ang lakas natin galing kay Jesus. Panghuli na katangian ng isang tagapagpahayag, instrumento siya ng paghilom. We become healers ourselves. Tagapaghilom ng mga sugat dulot ng kasalanan. Kaya isa rin sa naihahatid nating mabuting balita sa mga tao ay yung paghilom na nanggagaling kay Jesus. No, maraming tao ang sugatan. Many people are broken-hearted. No, maraming mga sugat ang mga puso natin. And only Jesus can bring about the healing that we need. And as proclaimers of the good news, we are bearers of the healing power of Jesus. Mga kapatid, mula noon hanggang ngayon,
kailangan ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita. At sa panahon natin ngayon, walang ibang tagapagpahayag kung hindi ikaw at ako. Lahat tayo na mga tagasunod ni Kristo, tagapagpahayag tayo ng mabuting balita. Huwag nating biguin ang ating Panginoon na naghabilin sa atin bago siya umakyat sa langit. Ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at sa buong sanlibutan. Ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, Jesu Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng mabuting balita. Ating itugon sa bawat kahilingan, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman na may makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumaon naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang na kasama ng pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit na sa bingit ng kamatayan at mayroong mga mabibigat na pagsubok. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nag-aalay ng misang ito para sa kanilang natatanging kahilingan. Panginoon, tulad ni San Marcos, maipahayag nawa namin ang mabuting balita ng iyong pagmamahal at pagliligtas sa aming panahon. Taglayin nawa namin ang mga katangian ng isang tagapagpahayag. Matutunan nawa naming tanggapin ka, Panginoon, sa puso namin upang ikaw ang aming maging lakas, upang maipahayag ang iyong mabuting balita. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tinapay sa altar
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang sa pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong simbahan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Marcos, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting balita. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig, Panginoon ko. Hanap-hanap ka ng pusong tinig mo'y isang awit, paghilo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na paikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, humiyaw, magbunyi,